Both the Tebeses and the Digamos are warlords. Yun ang totoo sa Negros, Mr. Chair. Hindi ako lumapit ng kahit sino na politiko. Pumunta po ako kay President Duterte kasi alam ko matulungan niya kami. Wala kaming balak na pupunta dito sa Senate kasi maliliit pa yung mga anak namin, Mr. Chair. May 1-year-old pa po kaming anak. Kung hindi lang pinagbabaril yung bahay namin, kasi after the Senate hearing, di ba na, after yun, na-discuss niyo yung kang Rex Pipino Cornelio na case at sabi mo, I want to dig it deeper para malaman ko kung sino talaga ang culprit. Nagtapos doon ang hearing. Pagkamadaling araw ng Thursday, Wednesday yung nagtapos, saka na doon, pinagbabaril yung bahay namin. Tapusin ko po. Pumunta doon si Kuya. Sandali, during the hearing? After the hearing ng Wednesday afternoon, madaling araw, di ba nagtapos kayo ng April 20, Oh, Wednesday? yes. And madaling araw ng April 21 at 1 a.m., pinagbabaril po yung bahay namin. Meron po akong USB para makita po yung video. Nakuha ng CCTV namin po. Tapusin ko muna. Sandali, anong nangyari sa bahay niyo? Paano? Yung nakita talaga na bullets is 5 bullets, pero after napablatter na namin, pero after nakuha na namin mga 8 bullets po, 45 caliber po yung ginagamit. Bakit? Ano tingin mo? Bakit in-snapping yung bahay mo? Anong pakialam mo? Hindi ka makasama sa hearing. Wala ka man dito. Mr. Chair, Bakit? si Kuya Piniero, pumunta yun sa bahay namin. Tapos doon niya sinabi sa amin, sabi ko nga sa kanya, hindi totoo yung sinasabi mo. Di ba Kuya Piniero? Muna akong gisultini mo. Hindi totoo yung sinasabi mo kasi kilala ko si Nong Roel. Kaila ko ang Governor Digamo. Bisag Kailan siya pumunta sa bahay mo? August 6, 2020, birthday yun ng kapatid ko, hindi ko talaga makalimutan. Hindi nga kami nakakain, umuwi kami kaagad sa bahay. Bakit? Kasi nandun siya, tapos natakot ako kasi after yun ng search Bakit ka warrant, matakot na pinalapit man kaya siya ni Gobernador Digamo sa'yo para tulungan mo? Bakit ka matakot sa kanya? during that time po, Mr. Chair, magkaaway na kami ni Governor Digamo, pero tumawag siya sa akin para tulungan si Kuya Piniero. Ako naman, kilala ko si Kuya Piniero, mahal ko lahat ng mga bodyguards ni Governor Digamo. Alam niya ni Kuya Piniero. Tapos sinabi niya sa akin, sabi ko nga sa kanya, wag mong bakit sinabi mo sa akin na inutusan lang daw siya pero hindi siya kasama doon sa bumaril talaga? Sinabi ni Piñero sa'yo yan? Oo, sinabi niya, hindi lang ako yung nakinig. Inutusan lang siya? Inutusan lang siya, siya lang yung lookout, nandun lang daw siya sa sasakyan. Tapos nagsabi na siya kung sino yung mga kasamahan niya, yung si Sunny Lazaro, siya yung in charge sa GSO, kung hihiram ka ng sasakyan, dun ka sa kanya. Tapos si Sunny Lazaro, si Kent Martinez po, head yun ng GSO. Hindi kasi namin alam lahat ito. Hindi namin alam kung hindi So siya yan ang nagsabi sa sinabi amin. ni Piñero sa'yo? Opo. Ano? No, Your Honor. Ha? Hindi yan. Ikaw ka mag-smile sa akin, hindi ako natatawa. Yes, Your Honor. Hindi ako masaya. Sa Yes, Your Honor. allegation na ito. Huwag kang mag-smile-smile dyan dahil Pwede siya hindi nakakatawa itong sitwasyon na ito. Mr. Chair, Yan, sandali lang. Kinukuha ko lang yung reaksyon niya. Ano? Hindi, totoo yan, Your Honor. Yung sinasabi niya, hindi totoo. Yes, Your Honor. Kasi, Sige, pareho, ganito ha, Miss, yes po. pareho kayong under oath. Yes po. Pag may discover ako dito, one of you is lying, ipapakulong ko kayo sa silong ha, sa baba. Lang Ha? po ako. Sabi ko sa inyo, ha? Kung hindi ako nagsasalita. Alam mo, Mr. Chair, pinakapalan ko na yung mukha ko nang humarap ako kay President Duterte. Alam ko na si President, hindi ka pwedeng magsinungaling sa kanya kasi sabi nga niya sa kanya nung nagkausap kami, 11 p.m. doon sa wake ni Fiscal Tan na kaibigan niya hanggang 2 a.m. Sabi, pinakita ko sa kanya yung mga evidence kong dala against the Digamo. Sabi niya, hindi na kailangan yan. Nakita ko sa mga mata mo at sa asawa mo kung gaano ka-sincere at totoo yung sinasabi nyo. Hindi ko balak pupunta dito sa Senate kasi maliit pa yung mga anak ko. Kung alam ko lang na nung panahon
na tinulungan ko si Kuya Pinheiro at mamiligro yung buhay namin ngayon. Sana hindi ko na tinulungan. Alam na alam yan, even Attorney Anong Ino. tulong ginawa mo? Anong tulong ginawa mo? Ako po yung tumawag, yung sinabi ni Colonel Tolentino na nag-meet sila sa common friend. Kami po yung common friend nila. Doon sila sa bahay namin talaga nag-meet. Hindi lang ako. Nandito yung si Pastor Nala. You in your hand. Standby ka muna. Magsalita ka. Good afternoon po, good Senator, Yes, go Senator ahead. Bato at Senator Padilla. Sa lahat po, good afternoon. Manghingi lang ako ng condolence ni Mayor kahit late na ito. I Your don't Highness. need it from you. Anyway, Relax lang kayo dito ha. Relax lang kayo. Yeah, go ahead. Pastor. tagal na ako sa grupo ni Governor Digamo. Alam niya ni Mayor at yung ni Boss Mayor Fritz. But anyway, yung in connection sa presentation ni Miss Katie Torres, yung nangyari ni Pinheiro, nandun ako sir, eyewitness din ako. Kasi sabi niya, doon ako nag-work sa kanila eh. Yung umalis ako doon sa grupo or sa political group ni Governor Digamo. Yes, pumunta si Sergeant Pinheiro doon, takot na takot. Kasi may series na mga pangyayari doon eh. Yung nangyari ni Rex Cornelio, gumugulong yung investigation. Nalalaman namin yung gunman, pinatay na. Tapos, nagsa-search warrant doon kang Sinong gunman na yun? Ha? Barilio. Yun ang alleged gunman ni Okay. Well, ni Rex Cornelio po. Tapos gumulong yung mga investigation, dumating yung parang order na ta-transfer si Sergeant Pinheiro. Gabi na siya pumunta doon sa bahay ni Miss Katie Torres. Kinausap, narinig mo yung pinag-usapan yes, nila? nandun ako. Anong pinag-usapan nila? Sinabi ko sa kanya, Call kasi namin. Sandali lang. Anong narinig mo? sinabi ko sa kanya, Sergeant, ano ba ang pwedeng matulong ko sa iyo? Sabi niya, Pastor, tulungan mo ako. Hindi ko gusto mamamatay. Bakit ka mamamatay? Kasi takot na siya eh. Kasi itatransfer na doon siya sa NCR. Sinabi ko na lang sa kanya, ano ba talaga ang totoo? Last words na sinabi niya, hindi ako bumaril. Naghiram lang ako ng kotse ng province. Humiram siya ng kotse ng province. Mr. Chair, hindi ka pwede makahiram ng sasakyan sa province kung walang authority or walang authority ng governor. So yung Jace o yung nagbibigay si Sani Lazaro in connection sa sinabi ni Sergeant Pinheiro 2 weeks ng pag-upo ni Governor Henry sa province. Kinausap namin, 3 kaming nag-usap. Si Nung Sani at saka si Governor Henry at ako. Tinanong namin talaga si Nung Sani Lazaro. Ang sabi ni Nung Sani Lazaro, hiniram ni Pinheiro yung sasakyan ng auto sa province. Sabi, utos daw ng gobernador. Naka-affidavit yan ni Nung Sani Lazaro. Naka-affidavit yan. Hindi ko alam kung saan na yung affidavit na yun. So, eyewitness ako, narinig ko. Si Ma'am Kitty, totoo yan, tumawag siya ni Colonel Tolentino. Even me, tumawag din ako ni Colonel Tolentino. Sinabihan ko si Colonel Tolentino, Sir, nandito si Sergeant Pinheiro. May gustong isasabi or parang isulti ba, sir? Sabi ni Colonel Tolentino, totoo ba yang magsasalita? Sabi, sir, yes sir, magsasalita talaga siya. Sa alam ko, pumunta si Colonel Tolentino kasi parang may birthday, I think, yung mother-in-law or
yung mama niya. So nagkataon na pauwi siya. So pinuntahan talaga niya si Sergeant Pinheiro. Sabi ko ni Colonel Tolentino, tulungan na lang natin to. Takot na takot. Nanginginig siya sa takot eh. Dahil gustong-gustong tulungan siya eh. Now, yung pag-usap na nila ni Colonel Tolentino, umalis na kami. I mean, nandyan lang kami sa around them, but hindi na kami makarinig sa pag-uusap nila. Hindi namin alam kung ano na yung pinag-usapan. Pagka umaga parang dinala na siya sa Cebu. So, hindi yung totoo ako, maka-attest ako na hindi yung totoo na kinidnap siya, hindi. Gusto siyang magpatulong at saka gusto siyang magsalita. Pero hindi ko na alam bakit naiba na yung usapan after nang nakapunta doon siya sa national. Yun lang ang katotohanan nangyari doon, Mr. Chair. Salamat po. Thank you. Mayor Diaz. I will not contest to his statement, Your Honor, but to know the background of this person, nung umalis ito kay Gob, nagkita kami later on, sabi niya, ang sarap ng buhay dito kay Tibes. Isa to sa mga yumayaman din. Ito to sa grupo ng online sabong. Ito yung campaign manager, lahat-lahat to. Isa, tao ni Henry Tebes at Arnie Tebes to. Si Pastor Nalam, yun lang po. Mr. Chair, pwede bang makasagot ni Boss Mayor? Sige. Dali, Mayor. Sige, go ahead. Mr. Chair, kilalang kilala ko itong taong to. Si Bossing yung tawag ko nito Boss Mayor. Boss, magkaharap na tayo ngayon. Wala naman akong, hindi naman ako yuyaman kapag magsasalita ako ng totoo dito Sabi mo ngayon, Boss Mayor, na mayaman ako, sige. Willing ako, Mayor. Mr. Chair. Magbuksanan kami ng account namin. Parang Henry Tebes style yan. Kasi yun yung sinasabi niya, Mr. Chair, na yumayaman. Sumalasaludo ako sa iyo, Boss Mayor. Sabi mo, yung mga tao sa Negros nalulung sa mga sabong, sa mga sugal. Pero ikaw ang pinakahari sa sugal dun sa Negros. Anong klaseng sugal? Sir, manok. Ibang sugal. Sir, dinadala pa ako nito sa ibang kasino Kasi para kaming magkapatid. Hindi ba? Totoo, boss? Kailan yun, sir? Yun. Kailan? Ito na lang, Mr. Chair. Mr. Chair. Sige. Mr. Chair, continue. Ito lang, Kasi Mr. Chair. sinabi niya Ito lang, ito. Mr. Chair. Ang Patapusin sa mo. akin lang, Mr. Chair. Patapusin mo na. Sandali. Sandali sige. sa Mayor. Ah. Sandali, Mayor. Sige, tapusin mo. Tapusin ko to, Mr. Sige. Chair. Ako totoo. Ang direct boss ko si Governor Henry Tebes. Hindi ko yung boss yung isang kapatid. Nagtatrabaho talaga ako. Isa akong campaign operator, political operator din. Kung ganun din sa Kangdigamo noon. Since 2012 hanggang 2019. Umalis ako na dahil hindi na kami magkaintindihan. Now, balik ako sa mga sinabi ni Boss Mayor Fritz. Ako na naman. Alisa mo kayo Boss sila Mayor naman. Fritz, huwag naman tayong magpakalinis dito. Mr. Chair, ito ang tunay na mayaman na tao. Ferrari, Lamborghini, masarap ang buhay ni Mayor Fritz doon. Kahit pa, Sigurado ka. Sinasabi pag nagsinungaling, Mayor, may Ferrari siya? May Yes. Lamborghini? oh, Mr. Chair, hindi ako matakot kahit ikulong ako 1 taon dito. Walang problema. Pakainin mo lang ako. Oh. Aircon pang... Ay, mas maganda yun. Oo. Oo. Pero buhay mo, hindi, pwede rin ako walang aircon, mabubuhay rin ako. Pero sa ganitong tao magsasalita na malinis to dito, my goodness, sir. Kilala ko sa iyo. Sir, it's my Okay, turn please. naman, sir. Okay, sige, tama ka na. Tama ka Ah, na. Sige, yes, Mayor, ma'am. Mayor, digamo mo na. Mayor, digamo. Dali Kaya nauna ito. Mr. Chair, my husband is no longer around to defend himself, but I would like to emphasize that these personalities present here today, parang kulang pa nga sila ng 1 or 2, used to work with my husband, fall apart for different reasons.
And siguro sa experience namin in public service, pag may mga tao ka na may kailangan sa'yo at hindi mo kayang mabigay yung kailangan nila, the tendency is they will fall apart. Pastor Nalam, for example, he used to be with the governor, only fell apart when he was asking for a transaction with the governor regarding a CT scan, a machine that he would like to enter into a bidding procedure. My husband's constant advice with whoever would like to transact with the capital is to always see to it that whatever, in the case of a CT scan, it is a medical equipment, whenever you would want to enter into a bidding process, dapat sinusunod kung ano ang sinasuggest ng doctors. Because hindi po tayo doktor. To make the long story short, they were given instruction na for as long as you will follow procedure and follow what was being suggested by the doctors, go through the necessary process, bakit naman hindi pwede? To make the long story short, there was another brand na gusto nila, but not the one being suggested by the doctors. Parang dun nagsimula yun. He keeps on going to different people, the back people. Pinuntahan pa niya ang staff ko sa office, yung aking executive assistant. Kasi ang akala niya, friend ko o ako ang makikipag-transact for that CT scan machine. Sinabihan siya ng aking executive assistant na si Mayor Jan, hindi iyan sumasali ng kontrata. At lalong-lalo na kung ang sinabi ni Governor to go and engage only with those that are suggested by the doctor, dapat yun yung ating sinusunod. Kasi nga medical equipment yun. Ang palagi nilang sinasabi, maraming pera dito, boss. We can share. There's so much to gain from here. But then, when my assistant was talking to me, I told him, kaya ba ng konsensya niyo mamatay yung pasyente dahil sinabi na yung slides ba yun, kung ilang slides ang kaya? I think the one suggested by the doctor, kaya yung 62 slides or slices ba? Parang yung kanilang pinipresent was only 30, pero kaya naman palang i-stretch ng computer. And so parang sinabihan siya na this is a matter of life and death. Hindi naman pwede na yung slices i-stretch mo lang dahil the doctors will not be able to give accurate data or information na kailangan ng pasyente. So the governor would like to stick to that brand na sinasuggest ng doctor dahil nga hindi naman doctor yung aking asawa kung hindi isang engineer. It started there. It was at that time when he was refused, pwede naman din nating bigyan, hingian ng comment ang back. The back requested to speak with the governor, telling him na iba yung pinipresent nila sa hinihingi na brand ng doctor. So there was a refusal na hindi talaga mapupunta sa kanila ang kontrata. I think it was there that it fell apart. That is what I knew of Nalam. Yeah. And Ms. Kitty Torres too, I know her. The reason why she fell away from us, it started when she started spreading. My husband and I were having troubles in our marriage. We were talking about saving it. But every day she comes to our house telling me all the things that would worsen the marriage instead of being able to be well again with each other. And so she was advised not to come to our house. From that time on, hanggang ngayon, parang the relationship slowly fell apart. There was even a time, I do not know if Jorix is here,
that in one of their distribution of aid in the hinterland, she has been claiming that she is me. So, hindi ko ma-reconcile at hindi ako naniniwala niya nung una. In fact, I stood by her kasi talagang tumutulong siya. Sinabihan ko pa yung iba na maybe you're just jealous kasi kinakampihan ko. But later on, there were misunderstandings na nangyari, lalong-lalo na nang magbigay ng assistance. It was then that I noticed, siyang nagbibigay ng assistance doon sa dalawa kong relative na sabay na nagkasakit. I give different amount to both. Sinabihan niya yung aking isang binigyan kasi hindi magkapareho yung amount. Tita, ang daming pera ni Mayor pero yan lang ang binigay niya sa'yo, pero ang binigay niya dun sa kabila ganito. I am beginning to be suspicious na these are things you're not supposed to tell to the two. Otherwise, magkakasamaan ng loob. Pero ginawa pa rin. Okay pa rin kahit ganun. Until it has worsened and worsened hanggang nag-fell apart. Yung umalis sila, lalong-lalo na nung sinabihan na hindi na pwedeng pumunta sa amin because she started as an aide. My point here is, she was talking about the governor asking her to help Pinheiro at a time when they were no longer friends with the governor. Para namang ang hirap paniwalaan yan. Galit ka sa tao, tapos siya kakausapin mo to help the person the person of Pinheiro at a time na magkagalit kayo. Hindi lang po dito natatapos. Meron pang isa, yun si Ray Laping. He might also come. But I think I would like to make an emphasis that kung hindi siguro nag-fell apart yung yung pagiging magkasama in the past for reasons na hindi nga talaga kayang ibigay lahat kung ano yung gusto naman nila, could be the reason na nag-cross sila ng political bridge, and I would like to use the term na parang nagpagamit din sila. Yan lang po, Your Honor. Thank you. Mr. Chair. Thank you. Sandali lang ha. Sagutin ko lang po. Sandali lang. Para hindi ko makakalimutan yung train of thought ko.